Amen. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ayan, sino po ang pinagpala ngayong hapon? Amen. Sa oras pa lang na nagising tayo, pinagpala na tayo. Sa oras na nakapunta tayo sa lugar na ito, pinagpala na tayo. Amen po ba? Amen. Sige po, bago po tayo tuluyang magsimula, manalangin po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Jesus, aming Ama, maraming salamat sa napakagandang araw na muling pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa biyaya at habag mo na nagdala po sa amin dito sa lugar na ito. And Lord, we thank you sa opportunity muli na makapagpuri na sama-sama ang iyong mga anak. And Lord, inihiling namin ang pagkilos ng iyong presensya. Patuloy kang magpakilala, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga magagandang bagay na gagawin mo ngayong hapon. Maraming salamat, anuman yung mga kabigatan sa aming mga puso. Maraming salamat dahil sa presensya mo, naroon yung kagaanan, Panginoon, naroon yung kagalingan, naroon yung kalayaan, Panginoon. And Lord, maraming salamat. Wala po kaming ibang hinihiling, Panginoon, kundi ang maranasan ng presensya mo. Dahil tunay na napakasarap, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Ang iyong pangalan ang siyang aming itataas at walang iba, Panginoon. Maraming salamat sa inyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Sige po, tayo'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya.
Ngayon, kung nakaranas ka ng pagpapala ng ating Panginoon, pwede po ba nating extend yung kamay natin sa mga kapatid natin? Pwede po ba tayong umikot at batiin ng bawat isa? Hallelujah! Amen. Hallelujah. Sa mga oras na ito, kapatid, hayaan nating mangusap ang ating Panginoon. Take natin yung opportunity na to para magkaroon tayo ng encounter kay Lord. At maranasan natin yung presensya niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw ang kalakasan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu, minsan pa. Ikaw ang kagalakan ko. Ikaw, Panginoon. Panginoon, ikaw ang kalakasan ko. Kalwalhatian mo'y lagi kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Aawitan ka ng Alleluia. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Ikaw ang
aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Aawitan ka ng aleluya, Panginoon, ika'y sinasamba. Pangalan mo, Panginoong Jesus, itataas aking kamay, siya aming itataas sa'yo,
let's declare. Magsambit tayo ng mga papuri natin sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. O aming Diyos na banal at dakila, pinapupurihan ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Kailanman hindi ka nagbabago, noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Oh, Jesus. My soul. Panginoon. Maraming salamat, tunay na napakasarap sa presensya mo. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa biyaya at habag mo. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati.
Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng iyong anak ay magsasabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at dadako po tayo sa ating pagbibigay habang hinahanda niyo po yung mga pera. maraming pera. Yan, na ibibigay natin po sa Panginoon. Nawa ma-remind tayo ng mga paalala ng salita ng Diyos mula sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So, balik po tayo sa verse 9. Ang paalala po sa atin dito ng Panginoon ay may tatlong bagay lang po, tatlong tanong na sinasagot yung verse na to. Una, paano ba dapat tayo magbigay sa Panginoon? So kung babasahin natin ito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. So talagang ang dami, no? Ang dami nating pera. Amen ba? Ang dami nating kayamanan. So ang giving po ay isang paraan ng pagpaparangal o pag-o-honor kay Yahweh. Ito ay way natin para ipakita natin kung paano natin ino-honor ang Panginoon. Marami namang ways para i-honor natin si Lord. Maraming ways tulad ng pag-honor natin sa mga magulang natin, pag-serve natin sa Panginoon sa iba't ibang larangan, sa mga ministry po na nakikita nyo rito at yung mga ministry na nasa labas. Yun ilan sa mga paraan para i-honor si Lord. Yung pagbibigay ng buhay natin sa Kanya, pag-surrender natin is our way of honoring God. So, ibig sabihin po, hindi po ito ang tanging paraan, di ba? Kundi isa lang sa mga paraan para i-honor natin sa Panginoon. Ang Panginoon, this is not an obligation. Hindi rin ito ritual o culture na ginagawa natin o binubuo natin sa church. So kung paano ba nagsimula yung giving? Nung panahon ng mga Israelita habang naglalakbay sila, ay binaba ng Diyos kay Moises na kailangan magbigay ang mga Israelita ng offering. So merong 12 tribes na sinave si Lord mula sa Egypt. 11 sa mga tribe na yon, 11 tribes, merong portion sa lupang pangako. Ibig sabihin, imagine natin na may pizza tayo. 12 kayong magkakapatid, o di ba? Isang basketball na yon. Tapos, ang hati, 11 lang. 11. Para sa lahat ng magkakapatid, maliban sa mga Levites, naiwan sila. Wala silang portion ng pizza. Wala silang portion ng lupang pangako. Ang sabi ni Lord, lahat ng mga tribes na 11 na yan ay palaguin at magtrabaho sila para sa mga binigay ng Panginoon. At yung mga Levites, yung mga naglilingkod sa Panginoon, ay full-time na maglilingkod sa church or sa templo ng Diyos. Wala silang sweldo, wala rin silang portion na tatrabahuin nilang lupa. Yung mga 11 tribes ay mag-o-offer kay Lord. Ang portion ng offering nila mapupunta sa mga Levites. Ibig sabihin, bubuhayin sila ng 11 tribes pamamagitan ng offering nila. Dahil wala naman silang trabaho, wala naman silang source ng kanilang pagkain and everything. So, ang mga Levites ay nakatalaga sa Panginoon para maglingkod. So, yung binibigay nila para sa Diyos ay na-divide. Ito yung portion na ibibigay at i-offer sa Lord at ang portion na para sa mga workers ni Lord. Sa panahon natin ngayon, yung binibigay po natin sa church ay hindi naman nag-generate ng income ang church.
Actually, nag-a-accumulate pa tayo ng expenses. Kasi yung aircon, yung kuryente, bumibili tayo ng mga musical instruments na hindi po maliit ang halaga, yung mga tubig, yan. Marami po tayong expenses. Actually, yung pagpapatayo din ng church na to ay napakamahal. So, ilang digits po yan. Yung portion po na binibigay natin ay ginagamit natin para sa gawain ng Panginoon, para magpatuloy. Hindi na hinto sa generation natin, kundi nagtatanim tayo para sa susunod na generation, may mga taong nahahasikan ng salita ng Diyos. Sa labas po ay nagpupunta yung mga kapatid natin para mag-share ng gospel. Kailangan din po nila mamasahe, magpagas. So, ang binibigay po natin sa Panginoon ay napakalaking tulong para ma-spread ang gospel sa area na ito at sa community na ito. So, ito po ay sinabi rin ng Diyos sa mga Israelita na ang offering ninyo ay every year kasi kailangan nilang magbigay. Sa atin equivalent noong January. Yung unang-unang ani nila, kaya rito sinabi, sa iyong pinakamainam na ani, merong isang season na anihan. So, ang season na anihan, yung pinakamainam na ani ay ibibigay nila sa Diyos. So, yung ibig sabihin nun, ang sabi ng Panginoon, para ma-remind kayo na lahat yan, lahat ng meron kayo, galing yan sa akin. Ibig sabihin, ang pagbibigay natin sa Diyos ay paalala sa sarili natin na, Lord, ito yung portion mo sa lahat ng blessing kasi lahat naman to galing sa iyo. So, as we give to the Lord, isipin po natin na ino-honor po natin ang Panginoon at hindi to obligasyon or hindi to nakasanayan, hindi rin ito part ng program lang, kundi pinapakita natin po sa Panginoon na siya ay ino-honor po natin. So, pangalawa po ay magkano ba yung dapat nating ibigay? Ayan, magkano ba? Mga presyo na dito, di ba? Sabi dito, at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. So, ibig sabihin, ano ba yung best na kaya mong ibigay sa Panginoon? Yan na ba yung pinaka-best na kaya nating ibigay? Hindi tayo po nag-uusap ng presyo. Kasi, ang iba yung best nila. Katulad nung sa New Testament, di ba, yung balo, coins lang yung best niya eh. Pero binigay niya yun sa Panginoon. So, wag na pong bilangin yung best ng iba versus sa best nyo. Tanong lang dito kung ano yung best na kaya kong ibigay sa Panginoon. So, kung yan yung pinaka-best na kaya nating ibigay, pinaka-mainam na ani. Hindi naman tayo nagtatanim ngayon, di ba, ng literal na palay or gulay. Kaya wala tayong mabibigay na ani kay Lord, kundi sweldo natin, kundi yung mga dumarating na blessing sa atin. So, next po, ano daw po yung mangyayari? Ano ba yung mangyayari kapag nagbigay ako? So, syempre, mababawasan ka ng pera. Automatic yun, logical thinking. Pag nagbigay ka, mababawasan ka ng pera. Pero, sabi rito, sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Storage po ito ng mga ani. At sisidlan ng inumin mo ay hindi na matutuyuan. Ang equivalent po nito ngayon, ang ating ref ay hindi na ma-empty. Ang ating bank account, ang problema mo na, nako, dumating na naman ang isang sweldo, hindi ko pa nagagastos ang isang kong sweldo. Wow, sana all, di ba? Yung hindi na uubos-ubos na biyaya ng Panginoon ay mararanasan po natin sa buhay natin. So gusto ko lang din pong i-share sa inyo ng mabilis yung nangyari a few months ago. Meron po kasing fund ang mga kabataan. Dahil meron pa po kaming gawain dito every Sunday ng hapon noon, meron din kaming offering. Yung mga kabataan, nagbibigay din sila sa Panginoon. So, meron kaming for the whole year na 7,000 pesos na pondo. 7,578.25 to be exact. So, dahil may mga gawain din kami, nagagastos din siya. Nung mga nakaraang March or April ata, meron akong natira na 1,000 something, 1,105. And kailangan namin ng pera para sa BBS na ginanap natin. Sabi ko, naku, kailangan natin bumili ng bond paper, sticker paper, ID lace, at mga pentel, pen, ball pen, lahat ng mga kailangan. So habang nagme-message ako para magpaalam kay Pastor Sed na hihiramin or gagamitin namin yung pera pambili ng mga supplies,
Nung chinecheck ko yung yung convo namin, naku, wala yata akong nabigay na tithes dati. Kasi dapat magbibigay din ng tithes out of that money. So, binura ko yung message ko. Sabi ko, ito po pala yung pera, hindi pa po pala tayo nakapagbigay ng tithes. So, sabi ni Pastor said, sige ate, ibigay mo yung portion ng tithes, tapos yung matitira, pambili mo ng kailangan. So, ang matitira lang naman doon 425. So, malaking bagay na po yun para sa amin. Pero, nung habang piniprepare ko siya, hindi ko po na nasabi kay Pastor Sede, surprise, ngayon ko na sasabihin. So, habang piniprepare ko siya, sabi ko, hindi, bigay ko na to lahat. Yun po yung conviction sa akin. Malaki yung need sa BBS. Pero, ibibigay ko lahat sa iyo, Lord, kasi alam kong sapat ka at higit pa. So, pagkatapos po nung binigay po na fund na yun lahat sa church, hindi po sa kanya, sa church po binigay, yung pera dito sa offering. Yung BBS natin na naganap for 6 weeks, nakakatuwa po, share ko lang sa inyo. May mga nag-donate po sa church ng 15 pieces na tasty, yung palaman na worth 400 para sa isang araw, 500 pieces na siopaw na nagamit namin for 2.5 weeks, 100 pieces na juice, at cash na 4,500 pesos worth. O diba? Yung 425 pesos na gusto kong ikip para gamitin sa pangangailangan ng church, higit pa doon talaga yung binigay ng Panginoon. Marami pa pong ginawa si Lord, maliban dito sa amount of money na nasabi ko sa inyo, na kayang ibigay ng Panginoon. Pag binigay natin yung higit sa Panginoon, sobra-sobra pa yung ibibigay niya kasi hindi pwedeng higatan natin sa Lord. Dapat mas i-bless niya tayo habang nagbibigay tayo. Kasi yung kamay po na nakabukas para magbigay sa Panginoon, ready to receive blessing. Pero kung nakasara yung kamay natin at ayaw natin magbigay or napipilitan tayo magbigay or masama ang loob natin magbigay, mabigat ang loob natin magbigay, hindi rin tayo ready to receive the blessing. So, ito po yung mga paalala sa atin na ibigay natin yung best natin sa Lord at isipin natin na, Lord, ito po yung isang paraan ng pag-honor ko sa iyo at nawa po kalugdan mo yung kaloob ko ngayon. So, tayo po ay magbigay sa Panginoon ng may kagalakan sa ating puso. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos na sasagana ang buhay ko. Kaya lang ko'y masasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng mga niya. Madagas ang pagbabalaan aking nararanasan. Di ako magtataka kung magsakit na punta mula hilagang kanluran. Di mong silangan saan man mapunta. Rumaragas ang pagbabalaan. Rumaragas ang pagbabalaan. Rumaragas ang pagbabalaan. Aking natanggap na. Amen. Pwede po ba nating itaas yung mga kamay natin sa Panginoon? Yan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na kami po ay tinutulungan mo sa mga panahon na kami ay nag-aaral o naghanap buhay, nagnenegosyo, Panginoon, ay nakikita po namin yung papagpalang kamay mo na kumikilos sa lahat ng aming pangangailangan. Yung mapagpalang kamay mo na sa amin, Panginoon, para magawa yung lahat ng kailangan po namin ma-accomplish. Lahat po ng aming trabaho, lahat po ng aming kailangan gawin sa negosyo. At ngayong hapon na ito, salamat Lord, pinaalala mo sa amin na ang aming pagbibigay ay way namin para ibalik sa iyo ang honor, Panginoon, dahil ang lahat ng meron kami nanggaling sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, and as we honor you with our offerings and gifts, Lord, patuloy, Panginoon, na
Padaluyin mo sa amin ang rumaragasang pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay. Kiniklaim na po namin ngayon, Panginoon, ang patuloy na pagdaloy ng pagpapala at biyaya mo, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga negosyo, sa anuman, Panginoon, na aming resources, Lord. Patuloy na iparanas mo, Panginoon, sa bawat isa ang iyong pagpapalang walang humpay. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. May announcement po? Wala announcement. Sige. Ngayon naman po, bagamat tayo nanalangin na, muli po tayong manalangin para Diyos, Ama, makapangyarihan, siyang dakila, nakakaalam ng aming isipan at puso. Kami lumalapit sa inyong banal na trono sa oras na ito. Ang layunin ho ng gawain ito ay mapalapit sa inyo. Ma-serve nawa yung purpose ng pag-aaral po namin ng inyong salita. Maintindihan nawa po namin kung ano po yung nais po ninyong ipagawa sa amin. Makita po namin nawa kung ano po ang inyong kalooban. Nang sa ganun, sa araw-araw ng aming buhay, lagi namin itong maalala. At matandaan kung paano po dapat kami mamuhay ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Yan. Ngayon po ay month na ng July. Napakabilis ng panahon. Nung Sabado lang, bumisita kami sa OB ng aking asawa. At yung schedule ng kanyang panganganak ay dapat September, o last week ng August, medyo mapapaaga. Baka first week or second week, manganganak na yung aking asawa. At grabe, hindi mo mapansin ng oras, napakabilis. Nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil yun, sa kanyang katapatan. Ngayon, may nais akong ibahagi sa inyo sa oras na ito. At patungkol ito sa panalangin. Hindi po ba ninyo alam na ang panalangin o ang pag tayo nananalangin, ito'y mapanganib? Yan, okay lang yung mga bata na maingay ha. Huwag natin silang itaboy. Baka maging katulad tayo ng mga disciple ni Jesus na tinaboy yung mga bata na lumalapit sa Kanya. Ayan. Okay lang na magingay sila. Ang mahalaga nandito sila sa simbahan. Ayan. Hindi nyo ba alam na ang panalangin ay napaka-mapanganib? Pag tayo nanalangin, may mga bagay na nagiging mapanganib. Alam niyo po ba yun? Kapag araw-araw ang isang tao na nanalangin, nagiging mapanganib siya. Meron akong napakinggan na isang storya, ewan ko ba kung sa Jessica Soho yun, na merong 2 bata na naglalaro daw sa gubat o sa kanilang likod lang ng bahay na puno ng puno. Tapos yung 2 bata doon, sinapian ng masamang espiritu. Ang dahilan at nalaman nila kung bakit yung mga bata na yun ay sinapian, ay dahil daw yung mga bata ni minsan hindi marunong manalangin. Hindi nila alam kung paano daw mag-pray. Kaya nagkaroon ng pagkakataon yung demonyo na masapian yung 2 batang ito. Kasi kung bakit ko siya na-share, naalala ko lang nung mga nakaraan kasi nakakapanood tayo sa social media na yung mga kabataan, may mga nananaksak, may mga bumabaril sa mga kaklase nila. Sa panahon daw namin, o sa panahon na medyo nasa edad namin, ang iniisip lang ng mga kabataan nun, yung mga sanib-sanib, kasi sa mga classroom daw nila, may mga sinasaniban, pero wala namang ganun na kaguluhan na tulad sa panahon daw ngayon. So, nakita ko, na-realize ko, na lalong karamihan na naririto ay yung mga kabataan, alam nyo na napaka-importante
ang panalangin. Ang panalangin ay mapanganib o dangerous. It can be dangerous lalo sa mga masamang elemento. Bakit kailangan maging mapanganib ang panalangin ng isang Kristiyano? Yun ang maaari nating matalakay sa oras na ito. Pero bago yon, dito ba sa loob ng simbahan sa inyo, sino ba rito yung nagkakaroon ng struggle manalangin? Ako lang ba yung nagkakaroon ng panahon na, o minsan may time na hindi ako nakakapag-pray. May struggle ako na manalangin sa araw na yon. Ako lang ba yung nakakaranas na hindi ako consistent sa pananalangin? May mga umaga na nakakalimutan kong manalangin. May mga gabi na bago matulog sa sobrang pagod o kaya sa mga ibang bagay na iniisip, nakakalimutan kong manalangin. Ako lang ba rito yung may panahon na parang pairamdam ko, pag nanalangin ako, hindi effective. Parang may nangyayari ba pag nagpipray ako? Ako lang ba yung nakakaranas dito na minsan, nasa isip ko na kailangan kong manalangin, pero bigla akong madidistract ng maraming bagay at imbis na manalangin ako, hindi ko siya magagawa. Meron bang mga pagkakataon na kayo ba nabuboard kayo pagdating sa prayer o sa prayer meeting? Nararanasan nyo ba na, ay, ito boring? Merong testimony ng isang batang pastor na nabasa ko. Nagtry siyang manalangin. Itong batang pastor na to, parang nagpe-pray na lang siya kasi kailangan. Tapos one time, may lumapit sa kanya na matagal niya nang kakilala, mas matanda sa kanya sa pananampalataya. At sinabi sa kanya, naniniwala ka ba na ang Diyos kayang gumawa ng mga imposibleng bagay? Sabi nung batang pastor, oo, naniniwala ako na sa Diyos walang imposible. Sagot nung matandang lalaki sa pananampalataya, naniniwala ka pala bakit yung pag nanalangin ka parang patay, o parang pilay, o parang walang dating. Yung batang pastor daw, tinawanan niya na lang kasi parang pabiro sinabi, pero tumama sa kanyang puso ng matindi. Akala ko ako lang nakakapansin na hindi ako nakakapagpanalangin ng maayos. May ibang tao na rin pala. Alalahanin po natin, pag tayo nananalangin, lumalapit tayo sa Diyos na sa Kanya walang imposible. Ang panalangin ay napakamakapangyarihan. May mga sitwasyon sa buhay ng tao na hindi magbabago hanggat hindi tayo mananalangin. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi maayos kung hindi tayo mananalangin. May mga panalangin na nananatili. Naalala ko, napag-usapan namin ni Kuya Dam kanina habang sinusundo ko sila. Yung nabanggit ko sa kanya yung testimony ng mga magulang ko. Sila Bishop saka sila Pastora, nasa Australia po ngayon. Tapos nag-spend sila doon ng 3 weeks na wala silang ginastos doon. Nung nag-umpisa sila dito sa kanilang pananampalataya, nung nag-umpisa sila magtayo ng simbahan, silang mag-asawa, nag-partner para mag-full-time sa gawain, kasabay pa na pinapalaki kaming mga anak. Sobrang hirap ng buhay. Na parang imposible, siguro sa iba, parang wala lang sa kanilang makapunta sa ibang bansa kasi napakayaman nila o marami silang salapi. Pero para sa amin, na nakaranas ng matinding hirap, nakita ko kung paano kami lumaki sa hirap at kung paano yung mga magulang ko naghirap, parang imposible na darating yung araw mararanasan nila yun. Pero sa Diyos na walang imposible, naging posible. Dati tumitingin lang kami sa himpapawid, tapos nangangarap na balang araw makakasakay kami sa eroplano.
Si Johnny na lang ang hindi nakakasakay kasi ayaw pa niyang kumuha ng passport. Dati iniisip namin na yung buhay namin mananatiling mahirap. Pero dahil sa panalangin ng nanay ko, alam niyo kung anong oras na nanalangin yun, si Mama? Ang aga. Matutulog yan ng maaga, gigising yan ng 3:00 ng madaling araw. At ewan ko kung naririnig niyo yun sa mga testimony namin, bawat pintuan ng aming kwarto o kung nasaan kami nakahiga, nakatayo yan ng ganyan. Tapos nagpe-pray. Minsan magigising kami, uy, maalimpungatan kami. Madaling araw, mananalangin siya. Na minsan nakakainis na. Pero yung mga panalangin ng mga magulang namin, naniniwala ko ang nagbago sa sitwasyon namin. Dahil sa kung kanino sila lumalapit. Sa Diyos na walang imposible. Siguro, alam nyo, yung hirap na naranasan namin, sumunod sila sa Panginoon simula ng kanilang pagkabinata o dalaga. Pero kami, parang more than or mahigit 20 years namin naranasan talaga yung talagang hirap. Bago naranasan namin yung paunti-unti na breakthrough. Dangerous ang panalangin. Kasi may mga panalangin na akala mo hindi pinapakinggan ng Diyos. Kaya minsan may mga tao na hindi sanay na manalangin ng consistent, humihinto na lang sa pananalangin kasi walang nakikitang pagbabago. Pero ang Diyos ay hindi bingi. May mga panalangin na kapag pinag-pray mo, mananatil at maaalala niyo yun. Kaya, ang hamon sa mga Kristiyano, kung mananalangin tayo, huwag yung parang stagnant. Alam niyo yung stagnant? Patay. Parang walang buhay. Parang kinabisado. Yung dull o parang mapurol. Predictable. Yung madalas mong naririnig sa iba, kaya nakakala mo banal yung pag ginagaya mo sila, ginagaya mo na rin. O yung panalangin na boring. Lord, thank you for the food. O kaya, kakain ka ng, naalala ko mayroon nag-share na yung kakain ka ng mga pang high blood ba na pagkain, tapos Lord, pagpalain niyo yung pagkain na ito, maging, ano tawag dito? Kalakasan to sa aming physical na katawan. Pero sa totoo lang, minsan kasi nasanay tayo na hindi na, parang ito na yung nakagawian naming way ng panalangin. May tendency tayong hindi na mag-isip kung paano natin pasasalamatan ng Diyos doon sa ating mga natanggap. May mga naririnig ako na pag nanalangin, sinasabi nila, Lord, O God, salamat po, O God, sa mga bagay na ginawa niyo sa amin, O God. Yung paulit-ulit na O God, na pag kinausap ka, Kel, salamat Kel sa ginawa mo kanina, Kel. Paring Kel. Parang, di ba? Pag pag-usap ka sa tao, parang yung kailangan maayos, diretso. Yung iba nasanay sa parang tradisyon. Kung saan, dahil may narinig kang God, dudugtungan mo sa dulo ng Lord. O God, salamat sa araw na to, O Lord. Dahil yun yung madalas naririnig. Minsan yung panalangin nandito na lang. Wala na dito. Gusto ng tao manalangin ng safe sa kanilang paningin, pero wala yung galing mismo dito. Makikita nyo sa isang tao kung gaano kalalim yung relasyon nila sa Diyos, kung paano sila manalangin. Pag nag-pray sila, yung parang diretso silang nakikipag-usap mismo sa Diyos Ama. Naalala ko yung testimony ng mga pumupunta dun sa krame. Meron daw mga pulis na mas gusto yung mga Kristiyano mag-pray kaysa daw sa mga pari. Una, pag pari, may bayad. Pangalawa, pag nanalangin sila, predictable. Alam na nila yung sasabihin.
Sabi nung isang pulis, mas gusto po namin na kayo yung mag-pray. Hindi ko nilalahat-lahat ng pare Pero sa kanilang karanasan, yun yung kanilang sinabi. Na pag nagpe-pray daw yung mga Kristiyano, pakiramdam nila, ang lapit nila kay Lord. Walang paligoy-ligoy, dumediretso sila sa Diyos. Kaya, pagka narinig niyo yung mga testimony ng mga pumupunta doon sa may Krame, may mga pulis daw na umiiyak, nagpapapray, lumalapit sa kanila. Kasi yung mga pumupunta doon, malalim yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya pag nagpray sila, nandun talaga bumababa yung presensya niya. At merong effect na nangyayari doon sa mga kapulisan. Ang hirap pagka nananalangin tayo na parang hindi tayo naniniwala. O kaya na nagpe-pray tayo na parang empty lang yung ating mga sinasabi. Mga kapatid, pagka mananalangin tayo sa Diyos, Ama, lagi niyo tandaan na para kayo nakikipag-usap sa tatay niyo sa langit. Pwede kayong mag-open kung ano yung totoong nararamdaman ninyo, yung inyong karanasan, at kung ano yung mga nais nyong ipagpasalamat. May mga araw, mga kapatid, na pag nag-pray tayo talagang mararanasan natin yung blessing o pinagpala tayo. Pero may mga araw na susubukin tayo. May mga challenges sa buhay natin na minsan hindi natin alam kung paano malalagpasan. May mga pagkakataon din na parang makakaranas tayo ng opposition o yung mga taong hindi mag-a-agree sa atin. Makakaranas din tayo ng persecution. Pero patuloy lang tayong lumapit sa Diyos ng tama yung ating puso. Pag tayo ay walang takot na manalangin ng tama, yung panalangin natin magiging dangerous, lalo sa mga gawa ng kaaway. Kaya na itong wasakin yung plano ng kaaway sa mga buhay ng mga Kristiyano, na ang plano ng kaaway sirain lamang. Kung babasihan natin yung salita ng Diyos, nais kong ibahagi sa inyo yung kwento ni Hana. Si Hana, yung kumanta rito kanina. Yung anak ni Gadando Yan, si Hana. Doon kinuha yung kanyang maari, yung kanyang pangalan. Si Hana ay nanay ni Samuel. Mababasa natin yung storya na yun sa 1 Samuel chapter 1, verse 12. Si Samuel ay huling hukom or judge ng Israel. Siya yung propeta na nag-anoint sa kauna-unahang hari ng Israel, si Saul, at siya rin ang nag-anoint kay David, a man after God's own heart. Sabi dito sa 1 Samuel 12, si Hana o si Ana ay baog. Hindi siya magkaroon ng anak. Kaya nakakaranas siya ng pangungutya sa paligid niya. May pagkakataon na ang kanilang pamilya ay makapunta doon sa templo kung nasaan ang presensya ng Diyos. At ang ginawa ni Ana ay nanalangin sa lugar na yon. Si Ana, habang nananalangin siya, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Verse 13. Kasi yung bibig niya, gumagalaw. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig yung kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Hindi malakas yung kanyang panalangin. It's between her and her God, our God, pag siya'y nananalangin. Ewan ko parang yung pag naiiyak ka, hindi mo ma-express yung sinasabi mo. Ganun siguro katindi yung kanyang bigat na nararamdaman nung lumalapit sa Diyos. Dahil daw doon, akala ni Eli, yung pinakapunong pare, lasing to si Ana. Parang lasing to. Ang ginagawa na ito sa simbahan, dito'y bahay ng panalanginan, hindi yun ng mga manginginom. Kasi mukha siyang lasing magsalita. Verse 14, kaya lumapit itong si Eli sa kanya. At parang ininsulto, parang diniretso siya. Tama na yung paglalasing mo. Ikaw nananalangin lang ng taimtim sa Panginoon. Bigla kang sasabihan, tigilan mo yung paglalasing mo. Parang ang sakit nun. Sabi dito, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Nahusgahan pa nga. No? Nahusgahan siya sa kanyang itsura. Sa verse 15, sabi niya,
ni Ana, hindi po ako lasing, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Kaya parang lasing siyang manalangin. Sumunod na verse. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Next verse. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Verse 18. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagsabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat na kanyang kalooban. Ang panalangin ay importante. Lahat tayo rito nakakaranas ng iba't ibang klase ng bigat. Lalo dun sa may mga pamilya o mga magulang, may iba't ibang bigat yung kanilang nararamdaman. Isa sa nakakapagtanggal ng bigat ay yung iiyak mo sa Diyos, yung kabigatan ng iyong puso. Doon sa karanasan ni Ana, natanggal yung bigat ng kanyang dinadala. Kaya kung babasahin natin yung 1 Samuel 1 verse 27, sa 27, sabi ni Ana, hiniling ko sa kanya na ako ay pagkalooban ng anak. Yung panahon na nagsasalita siya na parang lasing, nagpe-pray siya na parang lasing, hiniling niya sa Diyos na siya yung magkaroon ng anak. At dito, tinupad ng Diyos na magkaroon siya ng anak. Sabi dito, for this boy I prayed, and the Lord has given me my petition which I asked of Him. Naniniwala ko si Ana, hindi lang siya nanalangin nung araw na yun. Maraming araw na si Ana nanalangin sa Diyos na magkaroon siya ng anak. At ginawa ng Diyos yung kanyang panalangin. Alam nyo, may mga katulad ko, may mga pinanalangin ako sa Diyos nung aking kabataan na tinupad niya ngayon. Kaya yung karamihan dito ng kabataan, maigi na bata pa lang tayo, nag-e-invest talaga tayo ng time sa panalangin. Lalo sa future natin. Dahil sa Diyos na walang imposible, kaya niyang baguhin lahat ng sitwasyon. Kung marami iba dito nakakaranas ng matinding hirap, o ng pagsubok, o challenges or persecution, importante ang panalangin. Kasi kaya na itong baguhin yung sitwasyon. Tandaan natin din, pag tayo mananalangin, huwag natin i-expect na lahat ng gusto natin ibibigay ng Diyos. May mga panalangin na hindi niya niloloob. Halimbawa nito, si Jesus sa Gethsemane, di ba? Nanalangin siya. Na ilayo niyo sa akin yung saro na ito. Pero not my will, but let your will be done. Klaro dapat ito sa ating mananampalataya. Na pag lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, nagbabaka sakali na tuparin yung ating panalangin. Pero kung hindi man niya tuparin, hindi ang kalooban natin, kundi yung kalooban niyang masunod. Kasi mas mabuti kung ano yung kalooban niya kaysa sa kalooban ng tao. Dito, magtatapos tayo dito sa verse na to. Psalms 34 verse 17. Psalms 34 verse 17. Sabi nung mga awit na sumulat na ito, agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Yung mga namumuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos, yung prayer nila very effective. Kaya sa New Testament, in-instruct ng mga apostol na yung mga nangangailangan ng panalangin, lumapit sa mga taong matuwid. Kasi yung kanilang panalangin ay dinidinig ng Diyos. Prayer can be dangerous. It can change our lives. Kaya wag nating kaligtaan manalangin. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan na
kabisado, ang kailangan, totoo kung ano yung nilalaman ng ating puso. Tayo po tayong lahat. Awitan natin ang isang awit ang ating Panginoon.
salamat po sa araw na ito na ibinigay ninyo. Lubos kami nagpapasalamat na nandito kami sa lugar na ito, isang patutuon ng katapatan ninyo. Salamat sa buhay na inyong binigay po sa amin. Hindi po namin alam kung anong mangyayari sa amin sa bukas, kaya patuloy po namin itong pinagkakatiwala sa inyo. Tulungan niyo po na maging matalino po kami. Tulungan niyo po kaming maging tapat. Tulungan niyo po kami na maging sensitibo sa inyong spirito na nagpapaalala sa amin kung anong dapat na pamumuhay na meron kami. Tulungan niyo po kami o konsensyahin niyo kami sa panahon na kami nagkakasala. Tulungan niyo po kami na mas mapalapit sa inyo. Alam po namin na namumuhay kami sa mundo na ang nangunguna ay ang sarili. Tulungan niyo po kami na maupo sa aming puso, sa trono ng aming buhay ay kayo. Panginoong Hesus, mahirap pong mamuhay ng tama kung wala po kayo. Kaya tulungan niyo po kami. Ang aming mga kamay ay inyong pagpalain. Nang sa ganun maging pagpapala din po kami sa iba. Tulungan niyo po kaming maging mapagpatawad, lalo doon sa mga taong nagkakasala sa amin. Tulungan niyo pong maging bukas ang aming mga palad sa mga taong nangangailangan. Salamat po na ang inyong pangalan ay nakatatak sa aming isip at puso. At ang liwanag na nagmumula sa inyo ay magre-reflect din sa buhay namin. Hindi po kami ang makita sa buhay na ito, kundi po kayo sa buhay po namin. Salamat na lalabas kami. Dalangin namin ang pag-iingat na nagmumula sa inyo. Layo niyo po kami sa kapahamakan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised